Hello po sa bawat isa. Ngayon po ay ibabahagi ko po sa inyo yung aking buhay kung paano po ako binago ng Panginoon. So, yun po. Isa po talaga kung baga po yun noon, nung pamumuhay ko is go with the flow lang. Baga po ang baga pumapasok, nag-aaral. So, yun, may mga barkada. So, normal lang po talaga na ganon. Pero yun po, may mga bagay po pala ako noon na hindi pa po talaga alam. Kumbaga po, marami po pala ako nagagawa noon na hindi ko alam na mali pala. Na hindi po pala tama yung mga pinagagawa ko doon. So yun po, kasi ginagawa din naman po ng iba, parang sa akin okay lang kasi ginagawa din nila. So yun po, tulad po na ang naging basihan ko na lang po ng kasalanan yung pagpatay, yung pagnanakaw, yung pagdadrugs. Yun po yung mga naging basihan ko na masamang tao pag ganon. So talagang dun po na-focus yung aking isipan. Pero dumating po yung point na binago po ng Panginoon yung aking buhay. Yung mindset ko po, na feeling ko sa sarili ko is mabuti na akong tao, matuwid na ako, na para bang hindi ko na kailangan ng Panginoon kasi wala naman ako inaagrabyado, wala mong mas maging malaking kasalanan ginagawa. So dumating po yung point na inimbitahan po ako ng aking kapatid, ng aking kuya, na isa na po ngayong pastor, na umattend po sa isang gawain ng pangkabataan. So nabigla po ako, nagulat po ako dun sa pagpasok ko sa simbahan kasi po andun na po nakakita na nagkakantahan, nagkisiyahan, na parang ang layan-layan nilang gawin yung mga gusto nilang gawin, na nakapagpuri sila sa Panginoon. So na-curious po ako ano po yung meron doon. So kaya po sumunod na araw, sumunod na linggo, umattend po ako ng sumimba po ako. So yung mga salita po na narinig ko mula sa pastor talagang parang ako po yung kinakausap, na parang ako po yung pinapatamaan, na talagang na-strike po talaga yung heart ko na bakit ganito yung nararamdaman ko, bakit ganito yung nangyayari sa akin. So yun po, talagang ang dami pong pinarealize sa akin ng Panginoon ng mga panahon yun, na talagang hindi po pala yung pagpatay lang, hindi lang po yung pagnanakaw, yung pagdadrugs, yung kasalanan. So yun lang po yung nagiging basehan ko noon. So doon po pinaunawa sa akin ng Panginoon na lahat po pala talaga ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya ay kasalanan. So naroon po na doon ko po na-realize na mali po pala talaga ang mandaya. Doon ko po na-realize na yung masama ang pagtutungayaw, pagmumura. So ang dami ko po ang natutunan, pinaunawa sa akin ng Panginoon ng mga panahon yon. So talagang in-embrace ko na po, kumbaga nag-decide po ako na gusto ko pang makilala ang Panginoon, gusto ko pa pong mas maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kaya dun po dumating sa point na inamin ko po yung aking mga kasalanan, na hindi po pala ako matuwid, na marami rin po pala akong nagagawang kasalanan, maliit man o malaki. So inadmit ko po, tinanggap ko po sa aking sarili, at inamin ko po sa ating Panginoon na ako po yung makasalanan. Then po humingi po ako ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan sa ating Panginoon. And then tinanggap ko po ang ating Panginoon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at sarili ko pong tagapagligtas. At that time po, sobrang nung simula po nung gawin ko yon, tinanggap ko po Panginoon, sobrang dami na po nangyari sa aking buhay. Binago po ng Panginoon ang aking buhay, na talagang marami pong inayos sa aking buhay. So yun po, na hindi ko po maiisip kung ano po ako ngayon kung hindi ko po nakilala ang Panginoon. So marahil po talaga ako po ay adik or palaboy or ano man, kung hindi ko po nakatagpuan ang Panginoon. So sobrang palad ko po kasi natagpuan ko po ang Panginoon, at ngayon po ay nagpapatuloy at talagang sa
pag-ibig ng Diyos at sa kanyang pangako, ako po ay nakatapos na rin po ng pag-aaral at ngayon po maayos na trabaho. So yun po, at talagang glory to God dun po sa buhay na binago, na siya yung nagbago sa aking buhay. Maraming salamat po. You are the strength of my life, Lord. I'm holding Magandang araw po sa bawat isa. Welcome po sa JKSLC Online Devotion. Bilang pag-uumpisa, maaari po muna natin na itag yung ating pong mga kaibigan or kung sino man po yung nais natin na imbitahan sa mga oras na to, nang sa gayon ay makasama rin po natin sila sa pakikinig po ng magandang mensahe ng Panginoon. At bilang pagpapatuloy po sa ating gawain, samahan niyo po ko sa isang maikling panalangin. Panginoon naming Ama, salamat po sa mga oras na to, sa buong maghapon na kami iyong iningatan at ginabayan. Salamat pong muli na binigyan mo po kami ng pagkakataon upang makapakinig ng iyong mga salita, na sa gayon ikaw po ay patuloy pa naming mas makilala. At dalangin ko po na sa bawat makikinig ng mga salita mo, nandun nga po na bigyan mo po sila ng karunungan na sa gayon ito po ay matanim sa kanilang mga puso at magkaroon po ito ng bunga sa kanilang pamumuhay. Patuloy mo nga po silang pagpawalain ng siksik, liglig at umaapaw, at bilang lingkod mo na gagamitin mo sa mga oras na to, ikaw nga po ang patuloy na manguna sa aking buhay at ang mga salita mo nga po ang siyang mamutawi sa aking labi-ogan. At salamat po muli sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So ngayon po pag-uusapan po natin yung isang bagay po na napakahalaga po sa ating buhay bilang tumanggap na sa Panginoon at bilang kumikilala sa Panginoon. At ito po ay yung pagbabago. Isang paalala po sa atin ng Lord sa mga oras na to na ang buhay po ay hindi lang po tumutukoy sa mga blessings, sa pagtupad niya po sa mga pangarap natin. Hindi lang po ito patungkol sa pag-e-enjoy natin dito sa mundo or dun po sa paggawa natin sa mga bagay na gusto natin gawin. Kasama po sa buhay natin yung pagbabago at pagpapabago sa Panginoon. Yan na, ito po talaga yung realidad ng buhay na kadalasan po talaga sa atin, hindi na po natin ito nabibigyan ng pansin or binabaliwala natin. Pero sa totoong buhay, isa po talaga to sa hindi dapat nawawala sa atin. Ano po? Yung pagbabago. So, maaari po ba, bago ko po ipagpatuloy yung naumpisahan pong mensahe ngayon, ay itype po natin sa comment section, lagay po natin na change is coming. Yan. Declaration mo sa sarili mo. Sabihin mo, change is coming. Ayan. Dito po sa aklat po ng 2 Korinto, Kabanata 5, talata 17, sinasabi po dito na, kaya't ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. So dito po pinapaliwanag po sa atin na yung pagtanggap po pala natin sa Panginoon bilang ating tagapagligtas ay kasunod na po nun yung pinagkalooban na tayo ng Panginoon ng pagiging isang bagong nilalang. Yan. Inalis na po niya sa atin yung ating pagiging luma. Inalis niya po sa atin yung dating tayo. Yan. Nilinis na po niya yung ating mga puso o pinatawad na po niya tayo sa ating mga kasalanan. At dito po, pag-usapan po natin yan. Paano po ba natin maipagpapatuloy yung pagbabago na pinilagay sa atin ng Panginoon? Kasi totoo po talaga na ang pagbabago, hindi po isang iglap lang. Na kapag sinabi mo gusto mo na magbago, isang pitik mo lang, nagbago ka na. Hindi po. Napakahaba po ng proseso ng pagbabago sa atin. At araw-araw po talaga ay babaguhin tayo ng Panginoon. So dito po, yan, pag-usapan po muna natin yan. Ano nga po ba yung mga bagay sa ating buhay o na dapat po nating ipagpatuloy yung pagbabago na naging kaloob ng Panginoon sa atin? Ano po? 3 bagay po sa atin na pinakamahalaga na dapat po nating pagtuunan ng pansin na dapat po ay may pagpatuloy po natin yung pagbabago. So una po, sabi po dito, yung puso. Yan, yung ating mga puso. Dito po sa Hebreo, Kabanata 10, talata 22. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na buti sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. So malinaw po na sinasabi sa atin, ulit dito sa verse po na to na nalinis na ang ating mga puso. Ayan. Kaya nga po,
Lagi na po nating isipin na kapag binabalikan po tayo ng nakaraan, wala na binago na tayo ng Panginoon, nilinis na tayo ng Panginoon. Ikaw din mismo, palagi mong sasabihin sa sarili mo na binago ka na ng Panginoon. At ito po yung nais ng Lord na gawin po natin upang mapanatili po natin yung pagiging malinis ng ating puso, yung pagbabago na ginawa niya po sa ating puso. Sabi po dito, una, lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban. Yan. Yung paglapit po natin sa Panginoon, hindi lang po dahil may hinihiling tayo sa Kanya. Hindi lang po dahil may kailangan tayo sa Kanya. Hindi lang po dahil meron po tayong gustong makuha. Sabi po dito, yung paglapit mo sa Panginoon ay hindi lang dahil sa may kailangan ka, kundi dahil kailangan mo siya. Lalapit tayo sa Panginoon na kung ano man yung magiging pangako mo sa Kanya, ay tutuparin mo. Kagaya po, isang halimbawa po nito kapag may hinihiling tayo sa Panginoon, ang dami po nating nagiging promises sa Kanya. Lord, bigyan mo lang ako ng trabaho, promise magsiserve ako sa'yo. Lord, makagraduate lang ako ng college, promise magsiserve ako sa'yo. Lord, pagalingin mo lang yung magulang ko, promise magsiserve ako sa'yo. Lord, pagalingin mo lang ako, promise magsiserve ako sa'yo. Lord, tuparin mo lang yung pangarap ko, promise magsiserve ako sa'yo. At minsan yung nakakalungkot po, kapag binigay na ng Panginoon yung mga hinihiling natin, nakakalimutan na po natin yung naging pangako natin sa Kanya. Nakakalimutan na po natin na meron nga po pala tayong naging covenant sa Kanya o meron po tayong mga iniwang salita na gagawin po natin sa Kanya kapag ginawa na po niya o kapag dininig na po niya yung ating mga panalangin. At dito po, ito po yung tinuturo sa atin, maging tapat tayo sa nagiging kalooban po natin para sa Panginoon. Kapag sinabi mo, kapag nangako ka sa Panginoon, tuparin mo. Kasi ang Diyos, lagi niya tinutupad yung mga pangako niya. Ang nais lang ng Lord sa atin ngayon ay yung tuparin naman natin yung pangako natin sa Kanya. Hindi lang tayo masigla kapag may kailangan, kundi mas masigla tayo kapag naibigay na niya yung lahat ng meron sa atin. Kung ang promise mo sa Kanya, magsiserve ka, kapag binigay na ng Panginoon sa'yo, doblihin mo yung pagsiserve mo sa Kanya kasi deserve ng Lord yun. Amen po ba? Yan. Sunod sabi po dito, yung matibay na pananalig sa Kanya. Yan, kailangan po mapatibay natin sa ating puso yung ating pananampalataya sa Kanya. Yan. Sabi nga po natin, Lord, magsiserve ako sa iyo, Lord, i-bless mo lang ako, promise, magsiserve ako sa iyo. So sabi po dito, ibibigay naman yan ng Panginoon At kapag nandun na po tayo sa moment na yun, na naglilingkod na tayo sa Panginoon, nagpapatuloy tayo sa Kanya, ano man yung pagdaanan mo, ano man yung kaharapin mo, kahit ano man dilubyo yung ma-encounter mo, sabi doon, be still, be firm, di ba? Panindigan mo yung pananampalataya mo na ang Diyos ang nagpaplano at nagtatakda ng lahat ng meron ka, na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ano po, isang pagpapakita na lumalago yung relasyon natin sa Panginoon. Kapag lumalalim tayo, kapag dumadaan tayo sa pagsubok. Na kapag dumaan tayo sa pagsubok, nakikita po yung lalim ng relasyon natin sa Kanya na nagpapatuloy pa rin po tayo sa ating ginagawa na kahit nasasaktan ka, kahit broken ka na, kahit durog ka na, kahit mawala sa iyo yung lahat, nagpapatuloy ka pa rin sa Panginoon. At yan po yung nais ng Diyos na ma-develop sa ating puso, yung mabago na hindi na po tayo sa part na kapag na-broken ka, kapag halimbawa ikaw ay nasasaktan sa kung ano mabagay na ano mo, ay susuko ka na. Sabi po dito, ito yung nais ng Panginoon. Pagtibayin mo yung iyong pananampalataya sa Kanya. So, pagtibayin po natin yung pagbabago ng ating puso. Padalawa, sabi po dito, yung ating isip. Yan. Kasama po sa babaguhin ng Panginoon at patuloy na babaguhin ng Panginoon ay yung ating isip o kung paano po tayo mag-isip. Sabi po dito sa Roma, Kabanata 12, Talata 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So, laking reminder po sa atin na hindi na dapat tayo umayon sa takbo ng mundo. Na hindi po tayo pleaser ng mundo. Na kung ano po yung kasiyahan ng mundo, magjo-join ka doon. Hindi na po tayo ganun. Kasi nakakilala na tayo sa Panginoon Tatalikuran na po natin yung buhay na meron tayo noon. Hindi na po tayo makikisaya sa kung ano man yung kasiyahan ng mundo ngayon. Sabi nga po, kailangan ay talikuran mo na yung dating pamumuhay na meron ka. So,
So, kung ano po yung uso, hindi na dapat tayo nakikiuso. Kagaya po ngayon, ang dami pong nagiging trending sa Facebook, sa social media, di ba po? So, paano mo maipapakita na binago ka na ng Panginoon? Unang-una, yung hindi ka nakikigaya sa kanila. Hindi po dahil marami naman kasing gumagawa kaya gagawin ko rin. Wala naman kasi akong tinatapakang tao. Wala naman kasi akong nasasaktan tao. Ginagawa ko lang yung kung anong gusto ko. Sabi ko ganun, kapag kumikilala ka na sa Panginoon, hindi na dapat ganun yung mindset mo. Dapat hindi ka na nakikiayon sa kung ano yung nagiging uso sa mundo kasi binago na tayo ng Panginoon. Sunod, sabi po dito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap yan. Sabi po dito, pagbabago ng isip. Hindi na po tayo dun sa part na kung ano lang yung naiisip mong para sa'yo. Hindi na po tayo dun sa kalooban mo lang. Dapat, nandun na po tayo sa kung anong kalooban ng Panginoon. Na kapag meron po tayong mga gagawing desisyon o meron po tayong nagiging longing sa heart natin, palagi po natin iisipin na ano bang mangyayari sa akin sa future? Makakabuti ba to sa akin? Makakatulong ba to para mas lumago yung relasyon ko sa Panginoon? Makakatulong ba to para ma-please ko si God? Makakatulong ba to sa akin para mas maging better person ako? Yan. Palagi po natin iisipin na makakabuti ba to sa akin? Makakalugod ba to sa Panginoon? O ako lang yung malulugod? Makakapagbigay ba to ng kasiyahan sa Panginoon? O ako lang yung magiging masaya? Dapat po palagi po natin iisipin na sa lahat ng gagawin natin, hindi na lang patungkol sa iyo, kundi patungkol sa pangalan ng Panginoon. Kasi kapag po nakakilala ka na sa Panginoon, hindi na kasi ikaw yung ire-represent mo, kundi si Lord na sa buhay mo. Kaya kapag may ginagawa ka, kung ano man yung nagiging desisyon mo sa buhay, yan, nakikita po kasi dyan kung sino ang Diyos sa buhay mo. Kaya po dito, napakagandang pagtuturo sa atin na magbago na tayo ng isip. Huwag tayong masyadong magtiwala sa sarili natin. Huwag tayong masyadong magtiwala na kaya na natin ang lahat. Na alam mo na yung lahat. Kasi ang totoo lang pong nakakakilala sa atin at nakakabatid ko ano yung para sa atin ay ang Panginoon. Kaya nga po marami sa atin na kapag gumagawa ka ng isang desisyon na hindi ka nagtatanong sa Panginoon kung makakabuti ba to sa'yo o hindi, napapahama ka. Nasusuong ka sa isang sitwasyon na nagiging regrets mo sa huli. Na nagiging pinagsisisihan mo sa huli na ginawa mo pa yung ganun. Hindi, wala pong masama kung magiging maingat tayo. At hindi po makakasama sa atin kung magtatanong tayo sa Panginoon kung ano po ba yung mas makakabuti sa atin. Hindi po tayo mapapahamak kung magtitiwala tayo sa mga plano ng Panginoon. At wala pa po akong nababalitaan na taong napahamak o taong napalayo sa Panginoon na nagtiwala sa Kanya. So, pagbabago ng isip, huwag kang magtiwala sa sarili mong karunungan. Hindi porket nakikita mo na maganda para sa'yo, maganda na sa paningin ng Panginoon. Hindi porket nakikita mo na walang mali sa'yo, wala nang mali sa paningin ng Panginoon. Huwag tayo dun sa tingin lang natin. Huwag tayo dun sa nararamdaman lang natin. Dun tayo sa nakikita ng Panginoon. Dun tayo sa magiging plano ng Panginoon para sa atin. At isang paalala, sa lahat po ng gagawin natin, wala tayong guidance mula sa Lord. Isa lang po ang patutunguhan niyan, kapahamakan. So, maging maingat po tayo at patuloy po na magtiwala sa Panginoon. Kung ano man po yung desisyon natin, magtanong po muna tayo sa Panginoon. Maging buhay po natin. Yan. Patatlo, sabi po dito ay ang ating pamumuhay. Yan. Nais po ng Panginoon na ipagpatuloy po natin yung pagbabago ng ating pamumuhay. Dito po sa Efeso, Kabanata 4, talatang 22, sinasabi po dito na iwanan na ninyo ang dating pamumuhay at hubarin ang dating pagkatao. Yan. So, talikuran na po natin yung dati po nating nakasanayan, yung mga bisyo, yung pagiging makalaman po natin, yung pagiging easy-go-lucky, yung pag-e-enjoy po natin sa mundo. Yan. Sabi nga po, talikuran na natin yung dati nating pamumuhay. Yung mga bagay po na hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Yung mga bagay na hindi nagpapakita na nakakilala ka na sa Panginoon o kumikilala ka sa Panginoon. Yan. Sunod, sabi po dito, hubarin ang dating pagkatao. Yan. Isang bagay po ito sa atin talaga na pinakamahirap lakaran.
Yung tanggapin mo sa sarili mo na kailangan mong magbago. Minsan po kasi tayong mga tao, nature po natin na ayaw natin na pinapakilaman tayo. Ayaw natin na pinapangunahan tayo. Ayaw po natin na sinasabi sa atin kung ano yung mali sa atin, kung ano yung mga hindi tama. Feeling po kasi natin ay malalaki na tayo at alam na natin yung tama at mali. Pero, at tinuturo po sa atin kasi ng Panginoon, diba po, magbago tayo, baguhin natin yung ating pagkatao. At isa po yun na dapat mabago sa atin, yung matuto po tayong magpaturo. Sa pagpapakita po natin ng kagustuhan natin magpaturo, ito po yung nagpapakita na willing ka na natayuan yung ikaw na nilikha ng Panginoon. So, isa po kasi sa old nature natin, yung pagiging mapagmataas natin. Isa po sa old nature natin, yung pagiging mayabang natin, na alam na natin yung lahat. Hindi po natin nakikita na yung ginagawang pagtuturo sa atin ng Panginoon ay para sa atin din. Ang sarap po kaya sa pakiramdam na may mababago sa'yo, may mawawala sa'yo na hindi pala nakakatulong sa'yo. Ang sarap po sa pakiramdam na umaalis tayo sa ating mga comfort zone, na nagagawa mo yung mga bagay na dati hindi mo nagagawa, na yung mga bagay na nakakasira sa pangalan mo, sa pagkatao mo. Ngayon, makikita na nila kung paano ka binabago ng Panginoon. Mga kapatid, hindi po kahinaan na tumanggap ka ng pagkakamali. Hindi po kawalan sa'yo na tumanggap ka ng pagtatama mula sa ibang tao, lalong-lalo na po sa Panginoon. At wala pong pagtatama na masarap sa pakiramdam. Yan po kasi yung reason kung bakit ayaw po natin makinig sa ibang tao. Kasi natatamaan yung ego natin. Natatamaan po kasi yung pagkatao natin. Natatamaan po kasi tayo na sino ba sila para makialam sa atin. Pero kasama po kasi yan sa buhay natin eh. Pag hindi po tayo tatanggap ng pagkakamali natin, mas titibay po yung mga pride na meron tayo. At ito po yung nais basagin ng Panginoon. Sabi po dito hubarin ang dating pagkatao. Matuto po tayong tumanggap kung ano po yung mga bagay na hindi po makakabuti para sa atin. At ulitin ko po ulit, hindi po nakakasama yung pagbabago sa ating buhay at ang pagpapatama sa Panginoon. Kung gusto mo pong magpatuloy sa buhay at maipakita kung gaano nakalaki ang binabago ng Panginoon sa'yo, dapat handa kang magpabago. At sabi nga po, kapag ikaw ay nabago na, kaya mo na rin na magpabago ng iba. Ano po? Kaya be a living testimony kung gaano kalaki yung binabago ng Lord. Hindi lang sa dating pamumuhay mo, kundi yung ikaw mismo. Kung sino ka noon. Kung paano ka nila nakilala noon, dapat iba na yung pagkakakilala nila sa'yo. Kung dati mahiyain ka, dapat malakas na yung loob mo ngayon. Kasi alam niyo po, yung pagtatama, yan po ang paraan ng Diyos para mas maging strong tayo. Kasi ayaw po ng Diyos na manatili tayong mali. Ayaw po ng Diyos na manatili tayo sa dati nating pagkatao. Ang gusto po niya, maipakita niya sa lahat ng tao na nakapaligid sa atin kung paano po siya kumilos at paano niya po binabago yung ating buhay. Kaya po mga kapatid, okay lang na masaktan tayo kung tinatama tayo. Kung para naman po sa ikabubuti natin at para po sa mas magiging better na tayo, bakit po hindi? Diba? So, yun po yung isang paraan ng pagpapakita na nagpapatuloy po tayong lumalakad sa kalooban ng Panginoon ay yung patuloy po na pagpapabago. At ang pagbabago po ay araw-araw. Kasi araw-araw din po tayong nagkakasala. Tanungin po natin lagi sa Panginoon na, Lord, ano ba yung nais mo mabago sa akin? At sino ba ako? Di ba po? Kasi ang totoo nakakilala lang sa atin ay ang Panginoon. Hanggat hindi mo tatanungin ng Diyos kung ano yung nais niyang mabago sa'yo, hindi ka mababago. Hanggat hindi ka nagpapabago sa Panginoon, hindi ka mababago. Po. Hindi sapat na nakakilala ka lang sa Panginoon, hindi sapat na tumutugtog ka lang sa unahan, nagsiserve ka sa Lord, na nakikinig ka ng mga salita ng Diyos. Hindi po sapat yun. Ano po, ang nais po ng Panginoon ay habang tumatagal yung araw, kumikilos ang Diyos sa buhay. Okay. At yun po, nawa nga po ay patuloy po nating harapin at tayuan ito pong salita ng Panginoon sa atin po sa mga oras na to. At naman nga po, ipatuloy po nating angkinin at tayuan, lakaran yung nais ng Diyos na pagbabago sa ating buhay. So, mari po ba na bilang pagtatapos, itype mo po sa iyong sa comment section po natin or comment box na ikaw mismo, i-claim mo sa sarili mo, I am a new creation and I am changed by God. Ito po. Ayan. At bilang pagtatapos po, tayo po ay sama-samang manalangin.
Yes, God. Amen. Panginoon, salamat po sa mga oras na to na nakapakinig po kami ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga paalala, pagtuturo at pagtutuwid sa amin sa mga bagay na akala po namin ay okay lang pero hindi pala. Salamat po sa kagustuhan mo na mamuhay kami ng kagaya ng sayo. Mamuhay kami na naipapakilala ka namin sa aming buhay. At sa bawat araw nga po, Lord God, turuan mo po kami na magpabago sa iyo sa aming isipan, puso at sa paraan ng aming pamumuhay. At ikaw nga po yung patuloy na mahayag at makita sa bawat isa sa amin. And kayo po ang siyang patuloy na makilala sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw na po ang patuloy na manguna sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Jesus, Amen. Ayan. So, salamat po sa bawat isa at wag po natin kalilimutan na every 8 p.m. meron po tayong gawain ng pagpapahayag po ng salita ng Panginoon. So, God bless po at nawa po ay patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. Cancel.